na pinaghahandaan ni Bangag yung kanyang pagtakas sa Pilipinas. Okay? Pagtakas o pag naghahanap siya ng bansa na kung saan sa i-exile. So, etong kwentong ito, okay? Itong puting ahas ko, chinika boom boom niya sa akin, na Miss Maharlika, nung ganitong araw, wag ko na lang isulat, ay sabihin muna yung eksaktong date kasi baka magurgur itong cabinet secretary niya. In fairness, may punto ka ngayon sa, pero hindi pa natin pwede pangalanan to. During that meeting, noong December, okay, etong si cabinet secretary na ito, ano natin sasabihin kung babae o lalaki o LGBT. Basta, may cabinet secretary, mga palangga, hindi lang isa to. Okay, hindi lang isa yung cabinet secretary. Nandoon siya during that meeting na pumunta ang isang ambassador ng bansa. Okay, ng ibang bansa. Okay, hindi ka na muna sasabihin kung anong bansa to. Pero baka nasabi ko na yung nakaraan. But for this vlog, hindi na muna natin sasabihin. Okay? So, ito dinemo talaga sa akin. Ito si Bangag. Okay? Ito si Ambassador. Nagchichika boom boom sila. Like, from a distance, hindi naman ganun kalayuan, naririnig ni cabinet, ni Puting Ahas, cabinet secretary, ang chika boom boom ni Ambassador at ni Bangag. Na nag-uusap sila, ang konteksto ng kanilang pag-uusap, mga kababayan, ay tungkol sa pag-seek ng asylum o pag just in case na ma-exile daw itong si Bangag. Okay? Kinakausap niya itong si ambassador na ito. Pero I think pala, magiging walang saysay ang pag-uusap nila ng dalawang ambassador na ito. Sige, ganito. So, usap sila, di ba? So, eto ngayon si cabinet secretary, naririnig niya at iba pa doon, hindi lang isa, sabi ko sa inyo. Si cabinet secretary, chinika boom boom niya dito sa isang puting ahas natin. Kaya nakarating sa akin. Okay? Si cabinet secretary, chinika niya na grabe, ganito, ganyan, ganyan. Kinakabahan na si Bangag, okay? Kinabahan na si Bangag kasi nagsisik na siya ng asylum or exile sa bansang ito or, ganon. So, chinika niya dito. Ito yung nakausap natin. Very prominent na puting ahas. Sobra, grabe. I can't believe it. Di ganyan. Nung una, medyo na-weirdohan pa ako. Siya rin yung nagsabi sa atin na tinatransport nila Lisa Tanas, nila Bangag, ang pera ng bayan, yung crypto. Sabi ko nga sa inyo, wala akong alam dyan. Meron akong cryptocurrency, pero barya lang yun. Investan ko ng invest kahit hindi ako masyadong maalam. Who knows, baka swerte yan, baka yung crypto ko maging 1 million. Anyway, going back. So ngayon, ang chika boom boom, eto si Puting Ahas na rin, ito si cabinet secretary, sinika niya dito. Actually, through text to, hawak ko yung text messages. Alright? Hindi ko lang pwedeng ilabas ngayon. Pero darating ang panahon, paglalabas natin lahat ang mga ito. So ngayon nawindang ako, Really? I can't believe it na yung cabinet secretary na yon nagchika boom boom dito sa ating puting ahas na prominente. Pero actually itong ano na to, hindi na baka mabuking pag sinabi ko pa tong isang information na ito. Wag na lang muna baka gurgurin, hulaan nyo na lang kung sino yung cabinet secretary na yon. So ngayon, ang chika boom boom, di kinuwento sa atin ng prominenteng puting ahas natin. Okay? Kaya senior ko sa inyo. So kagabi, may nakausap tayong matagal ko ng puting ahas yun. Shout out sa iyo palangga. I know you're listening, Naloka talaga. Kahit naliligo yan, nakikinig sa akin. Ngayon, eto na nga. Nagchika kami, sabi ko sa kanya, "Hoy, bakla." Sabi ko ganoon sa kanya. Ganoon naman yung tawagan namin. "Hoy, bakla." Sabi ko na ganoon. Unang-una pala nagkukwento siya about, marami pa mga pasabog, pero wag muna baka mag-grumble tayo, baka hindi nyo ma-absorb lahat yung mga pasabog. So sabi, nagkwentuhan kami, ang pinag-usapan namin si Bangag, yung mga taong niloko ni Lisa Tanas, yung mga taong kumuha ng pera sa True Confidential Fund, at kung ano-ano pa, baka sa mga susunod na araw, yun ang vlog natin. I'm just waiting for one person na puting ahas na magbigay pa ng information. But anyway,
So ito na nga, nagchika boom boom kami nito ni Bakla. Sabi niya, so ano na, araw-araw yung nga bells mo. Sabi niya, it's so sad. Sabi gano'n sa akin. Araw-araw yung nga bells mo, yung mga tao hindi pa naman kumikilos. Sabi ko, wag kang pasisiguro. Sabi ko gano'n sa kanya, malay mo. Ngayon January na or February, sabi ko, ikaw kumusta ka naman ba? Yung mga taxes and everything mo, nagbabayad ka ba? Sabi niya, ay oo naman. Sabi niya, okay naman yung taxes. Kaya lang nalulungkot ako kasi yung taxes, negosyante din ito eh. Yung taxes ko, napupunta lang sa mga bangag. Okay. Ito, para maintindihan nyo. So, itong si Bakla, ito si Cabinet Secretary, ito si pangalan nito, si informante natin. Okay? Magkakilala si Cabinet Secretary at ito si, itong isang puting ahas natin. So, magkakakilala sila. Sabi ko, huwag ka pa kasi siguro Bakla kasi yung Cabinet Secretary na ganito, na si ganitong pangalan, nagbibigay ng information na si Bangag daw, nagsisik na ng asylum or gusto, pag just in case na matanggal sila, for whatever, kung ano mangyari, this January, mayroon siyang tatakbuhan. Okay? So, yun ang pag-usapan namin. At hindi lang yun. So, sabi niya, sige, tignan natin kung may ma-extract tayong mga information tungkol dyan. Sabi ko, may naririnig ka bang ganyan-ganyan ba yung mga chika dyan sa circle mo? Sabi niya, sige, magtanong-tanong tayo. So ngayon, ano araw na ba dito na lost track na ako? Okay, what time is it now? Okay, wala ba lang oras ng phone ko? Okay, umaga na pala dito, kagigising ko lang. 4:23 a.m. Okay, January 4. Kanina, may nag-message sa akin at kausap ko. Sabi niya, huy, bakla. Diba? Ganon lang gamitin natin. Chinika sa akin ni ganito, yung chika bumbo mo tungkol sa exile daw ni Bangag, O sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, gano'y balita ka ba? Tapos sabi niya, confirmed. Okay? Confirmed na itong cabinet secretary na to, inamin sa kanya, okay, na talagang mayroong naganap na chika bumbum. Okay? Meron naganap na chika bumbum, kaya yung ibigay ko sa inyong information, kabog sa bangayon. Okay? Kabog. Kasi meron siyang screenshot. Although madaling daya, ang screenshot, pwede mo yung madaya. Maglalagay ka lang, Maharlika. Kunyari, nag-message ako sa'yo, papalitan mo yung pangalan from Maharlika. Di ba? They can do that. Di ba? Tapos, kunyari, ako yung nagsasalita, pero hindi. Pero kinumpare namin yung phone numbers. Phone number lang pala, isa lang. Alright? So, phone number, nag-match ng bonggang-bongga. Okay? Sabi ko, shit. Kasi nung una, ayoko maniwala na si Bangag, na, di ba, ayoko maniwala na mag-e-exile yung mga buwakan ng inang yan. Lahat ng kanilang panggigipit, ginagamit nila. Lahat ng pagsisip-sip, ginagamit nila. So, ngayon, mga kababayan, okay, based on that state information coming from 3 different snakes, which is araw ngayon, taon ngayon ng mga ahas, di ba? So, confirmed yung sinabi dun sa 3 yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Unless, yan ay yung mga media na yan, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga puting ahas, baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ako nagkatang isip na all of a sudden lumabas ako dito, ay alam ko ganito, ganyan. I have screenshots with this conversation, okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved. Hayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil nasa luko naman lahat. May 3 assassins na paikot-ikot dito sa California, di ba? Kala lang natatakot ako sa mga buwakan ng inang yan. Ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my source, may mga tumatawid na sa kabilang bakod na sumisip-sip na kay Inday. Kaya ako, ang prayer ko at ang advice ko, ang solicited advice kay Inday bilang isang mas matanda ako sa kanya na this is just my wishful thinking na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen, kasi nga, kaya ako bakit sinabing yung queen natin, dahil lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? Kahapon o the other day,
na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay matanghaling queen, wag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government sector or sa private sector na wala talagang bahid ng pangawat, walang record para matakot. Okay?